ang pinakalayon ng church to glorify God. Ayon sa unang Korinto, kabanatang 10, talatang 31, ano man daw ang ating ginagawa, ibig sabihin po, as common as kumakain ba tayo o kung ano man, sabi gawin natin lahat para sa kalwalhatian ng ating Diyos. Sinususugan po yan ng ibang mga bahagi ng kasulatan. Romans 15, 5 and 6, Ephesians 1, 11 and 12, buong linaw po, no, na sinasagot po yung tanong, bakit ba may church? Mga kapatid, napakahalaga daw po sa pag-aaral yung papel ng pagtatanong, yung tamang tanong. Alam po natin na si Socrates ay tinuring na matalinong tao. Hindi daw po dahil sa alam niya ang tamang sagot sa bawat itatanong sa kanya, kundi ito po ang kanyang lihim. Alam po niya paano magtanong ng tamang tanong. How to ask the right question. Hindi po yung alam niya kung ano ang sasagot, kundi yung paano siya magtatanong ng tama. Ganun daw po as far as Socrates is concerned. At alam niyo po, sa dinami-dami ng pwedeng itatanong natin, who, what, why, where, when, tapos why. Alam po nyo, sabi ng ating mga dalubhasa, yung tanong na bakit or why, yun po ang pinaka parang mahalagang uri ng pagtatanong. Alam nyo, ang Biblia po, puno ng mga tanong na why. Sa Old Testament, halimbawa natin, may iba-ibang mga eksena. Simulan po natin, tinanong ng Diyos si Cain, why are you angry? Kasi po, di po ba parang na sana all si Cain eh. Tinanggap ng Panginoon Diyos yung hain ng kanyang kapatid na si Abel. Yung kanya, hindi po. So nagalit ang puso nitong si Cain. Why are you angry? Sabi ng Lord sa kanya. Sa Genesis 4 verse 6. Tinanong din po si Abraham ng Diyos, why did Sarah laugh? Naalala yung kwento ron? May dumalaw ng anghel habang nagkukwentuhan po sila. Nasabi nung anghel na dumalaw sa kanila, pagbalik ko sa susunod na taon, magkaanak kayo ni Sarah. Narinig ni Sarah, nasa likod pinto, kumbaga. At nung pong marinig po ni Sarah ito, natawa siya. So natanong ng anghel kay Abraham, why did Sarah laugh? Tinanggi nga po yun eh. Kinaila po niya yan. Genesis 18 verse 13. Tinanong si Moses, bakit yung nakikita kong nasusunog na bush? Nasusunog pero hindi nasusupok. Why? Sabi niya. Doon sa Exodus 3 verse 3. Si Haring David, yung kanyang pagkahulog sa kasalanan, nung kinuha po niyang yung naliligong si Bathsheba, kinuha po niya, sinipingan niya, at nung re-rebukin na po siya ng Panginoon through the prophet Nathan, tinanong ng Nathan ang hari, why did you despise the word of the Lord? 2 Samuel 12:9. Marami po, including Job. At mamaya po sa ating Lord's Supper, ang pagtuto natin pansin, who Jesus Christ is in the book of Job. Maging sa aklat po ni Job, may pagtatanong din. Ang sabi ni Job sa kanyang kalalagayan na kalunos-lunos, nakakagalit, etc., etc., why did I not die at birth? Bakit pa ako binuhay ni Lord? Sana namatay na ako pagkasilang sa akin. Job, ano ba yan? Bahagi ng, unang bahagi ng Job, 3 verse 11. Sa New Testament Scriptures, madidiscovery po din natin mga kapatid, ito tila baga yung pinakapaboritong tanong ng Panginoong Hesus habang siya'y nagbiministeryo dito sa lupa. Halimbawa, sabi niya, sa Matthew 6:28, why are you anxious? Bakit kayo nag-aalala? Di pa ba kayo masiyahan? Sapat na yung meron kayong susuot na damit, meron kayong kakainin, pagkain. Bakit ba nag-aalala kayo sa mga bagay-bagay? Sabi niya. Tapos, eto, medyo hindi masyadong bigay pansin pero hindi po dapat lagpasan. May pagkakataon, nagtanong si Lord sa Matthew 7 verse 3, first part, sabi niya,
Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye? Nakakakita ka ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Samantalang yung lag, yung haligi, kalaki-laki niya, hindi mo makita-kita. Sabi niya. Tapos, may tanong pa po siya. Sabi nun sa Luke 6:46, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? John 8:46, why do you not believe me? Sabi niya sa kanyang mga lagad. Tapos ito pa, Matthew 27:46, habang siya'y nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, isa sa kanyang isinigaw, ang tinatawag po nating last words, sabi niya, why have you forsaken me? At sa tanong na bakit nabubuhay ang iglesia, nasagot po natin sa mga unang mga pag-aaral natin. Tamang sagot, to glorify the Lord our God. At heto na nga po tayo, kung i-convert natin sa tanong ang paksa natin ngayon, paano kaya? Alin o anong church ang totoong buhay? O bakit kailangan buhay? Yung merong palatandaan ng buhay ang isang iglesia. Anong mga palatandaan naman dapat maipakita ng isang totoong buhay na iglesia? Gumagalaw, masaya, at kung ano pang mga kapahayagan na kita physically yung church. May masigla, may nangyayari dyan. Yan, sa pagtitipon-tipon. And so on, and so forth. Naalala nyo yung ating mensahe na inihalintul po yung iglesia ng Panginoon sa isang bride na nagmamarcha po dyan sa oras ng kanyang kasal. Aba, lahat napalingon sa kanya. And hope to God, gentlemen and ladies, ganon dapat ang hayagan na halimbawa sa buhay na iglesia. Nakababaling ng pansin, makatawag pansin, lalo sa mundo. Allow me now to propose to you, gentlemen and ladies, ang isang salita, ang one word na pwede pong iugnay at magpatunay sa buhay. Yung talagang buhay na isang iglesia, dili ba kundi yung word na ministry. Ministry, paggawa, paglilingkod. Kapag sinasabi nating buhay, totoong buhay, gising, kumikilos, may nangyayari, hindi kuyakoy, hindi upo-upo lang, hindi spectator. Yung sabi po ng biro taga-tanawan. Tanaw lang tanaw. Hindi po observer, kundi active participant. Kaya nga po natin inaalam yung ating spiritual gift, mga kapatid, sa ginawa nating survey kanina, para po layunin natin na mapabilang tayo sa puwersa ng Diyos, sa iglesia ng Diyos, na pwede pong maghayag ng kanyang kalwalhatian sa maraming iba't ibang paraan. Dahil po, marami siyang iba't ibang mga kaloob sa iglesia ng Panginoon. Bawat isa sa atin, pwede pong makasali, makilahok dyan sa gawain yan. Serving and not being served. Naalala niyo ang Mark 10:45, mismo sa bibig ng Panginoon nahayag. Sabi niya, I did not come to be served, but to serve and to give himself as ransom for many. Ang mag-ama na si Warren and David Wiersbe, mag-ama po ito naging mga lingkod ng Diyos. Naalala ko, may pagkakataon po itong si Warren Wiersbe ay naging International Director ng Back to the Bible Ministry. At bago po siya naupo for 25 years as yung pong nangunguna sa gawin ng Back to the Bible, nakapagpastor po muna siya sa kanyang karanasang paglilingkod ng 25 years din. Tapos tinawag nga po siya to direct the ministry of Back to the Bible. Nakagawa po sila ng aklat na mag-ama. Ang pamagat po ng kanilang aklat na sinulat, Making Sense of the Ministry. Describing what true ministry is
from the scriptures. At ang titingnan po natin mga kapatid ay ang kalagayan ng church in Thessalonica. Yung po ang ating tekstong binasa kanina. Nahayag po, we dare to say authentic, makatotohanan. Ang sulat po ni Apostle Pablo tungkol sa church ng Thessalonica. Alam baga, nilalayon po natin ngayon sa mensahe ng Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon. Parang pwede nating ipalagay, lagay sa ating kaisipan, karaniwan lang tayo as a local church kumpara sa Thessalonica, sa church ng Thessalonica. Parang ganun lang po. May church na natayo ang Panginoon Diyos through Apostle Paul's ministry and his team. Nagpunta sa city of Thessalonica, nakapagsimula ng gawain doon, naging isang local church. Equally sa ating po karanasan, ganun din po. So mula doon sa nakita nating mga halimbawa na buhay nga talaga ang church sa Thessalonica, paghahambingin po natin sa ating karanasan. Para patunayan nga po, the true living church. The church that really lives. At the same time, sa pag-aaral po ng magamang Warren and David Wiersbe, tutulungan po tayo maunawang mabuti what ministry is. Atras tayo ng kaunti at ika nga po, sa mga kaabalahan natin sa ministry o ginagawa natin ngayon at suriin kung ano tayo, church ba o social organization lang? Ano talaga ang dapat nating ginagawa? Kumusta tayo? Ano ang lagay natin sa paningin ng Diyos na ating pinaglilingkuran? At higit sa lahat, bakit nga po ba tayo nabubuhay? At bakit natin ginagawa ang ating ginagawa? Pause muna tayo. Tingnan po natin. Ang sasabihin ni Pablo, sinabi ni Pablo, tungkol sa church sa Thessalonica, ang summary statement ng lagay ng totoong mananampalataya. Simulan po natin ang pagsusuri, pag-aaral, doon sa chapter 1 ng book of 1 Thessalonians. Meron pong dalawang bahagi na bibigyan natin panimulang obserbasyon. Ang una po, mga kapatid, chapter 1, verses 9 and 10. 1 Thessalonians chapter 9 and 10. Ang sabi po dito, mga kapatid, 1 Thessalonians 9 and 10. For they themselves report what kind of reception you gave us. Paano nyo kami tinanggap, sabi niya sa mga manampalataya sa Thessalonica. At sabi nila, meron kasing ibang mga churches anywhere sa probinsya ng Macedonia at Achaia, nalalaman lang nangyayari sa inyo sa Thessalonian Church. At sabi niya, ulitin ko lang po yung pambungad, sabi niya, for they themselves report what kind of reception you gave us. They tell one how you turn to God from idols, two, to serve the living and true God, three, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who rescues us from the coming wrath. Tatlong bagay po, tatlong sangkap na magpapatunay po, ito yung talagang totohanang conversion experience. At makaka-identify po tayo dito, much more sa kalagayan, sa konteksto ng pagiging Pilipino natin. Relihiyoso tayo, na ituturing. Pero, ito pong malaking kaibahan. Una, sabi po niya, they themselves report what kind of reception you gave us. Siyempre, kasama po yung dala-dala ng mensahe ng kaligtasan sa pamagitan ng Panginoon Jesus. Tinanggap po nila. So, na-born again sila, nakabuo sila ng isang grupo ng mga mananampalataya. Bakit ba ako nauutal, nabubuyoy? Ang bilis yata na aking pagsasara. Nasusundan niyo po ako? Buti naman. Nasaan na nga po tayo? Hindi, nandito tayo, magkakasama. Joke. So una, sabi niya, how you turn to God from idols.
Mga kapatid ko sa Panginoon, malamang nakararami sa atin galing po doon sa background na yon. We practice our religiosity sa pamagitan po ng pagsamba only to idols, graven images. At hindi naman po yan makakaila sa atin. Mula sa labas pa lang ng ating pintuan, meron pong mga palatandaan na, mga physical na mga tawag natin ay mga simbolo po, palatandaan ng pagiging relihiyoso natin. Pagpasok natin sa ating mga bahay, lalo na sa mga nakatatandang mga bahay, meron po yung partikular na mini altar. Nandun po yung graven image. And so on and so forth. Sa mga sasakyan natin na ginagamit, sa may harapan po natin dito sa salamin ng ating mga sasakyan, meron pong mga nakasabit dyan na mga simbolo ng religiosity ni Pilipino. However, ito po ang kaibahan. Dati, ito po ang ating kinikilala. Ito po ang ating sinasamba. Pero ayon po sa karanasan ng Thessalonia na church, katulad sa atin din po, sabi niya, how you have turned to God from idols. Isang maliwanag na hakbang, pinagkaiba ng totoong mananampalataya, ng totoong relihiyoso kung tagurian. Ikalawa, sabi po ng talata, to serve the living and true God. Dati po, amin at sa hindi, alipin po tayo ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero pinalaya na po tayo doon. And now, we are open to the possibility using our gifts, our abilities, our skills to serve the living and true God. At ang malaki pong kaibahan dyan sa punto na yan, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi po katulad ng dati ang ating quote-unquote pinaglilingkuran. Yung idol, wala pong ano yun eh. Ano bang mas tamang salita? Walang balik yun eh. Because in the first place, wala pong buhay yun. Pero ang Diyos na sinasabi na po sa Pablo dito, sa Thessalonian Church, yung living and true God. And with that description of what kind of God we have, gentlemen and ladies, maniwala po kayo dito, hindi naman po tayo gagawa sa Panginoon parang namumuhunan tayo para makinabang. Hindi po yan. Kung sakali mang ganon, ang pakinabang na pwede natin sabihin, bawat paggawa po natin, nagdadala ng kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos at nagtitiyak sa atin, anumang effort natin dito sa mundo, meron po yung katumbas doon sa langit. Kaya sabi niya, magsimpan kayo ng mga treasures not on earth, but up there in heaven. Eternity ang pinag-uusapan po natin. Huwag tayong mamuhunan para sa temporar. Para dito lang. Magsisikap ba tayo na ang sarap-sarap ng buhay natin dito sa mundo, pero empty yung ating lalagyan ng kaluwalhatian para laan sa ating Diyos sa langit. Huwag po naman. Huwag po naman. Yun po ang magandang punto rito. At ang pangatlo po, sabi ng verse 10, and to wait for His Son from heaven. To wait. Ang another word in the scriptures sa puntong ito is the word hope. Hope. May pag-asa. Merong tinatanaw sa hinaharap. Meron pong mabuting bagay na nakareserba tangi para sa Kristiyano na. While we wait sa pagbalik po ng tagapagligtas natin. To wait for His Son from heaven. Ano po ba ang ating ma-appreciate mabuti sa pagkasugo ng Diyos Ama sa kanyang bugtong na anak nung una siyang bumaba sa lupa. Sabi niya, whom He raised from the dead. Namatay po ang Panginoong Sus para sa ating kaligtasan. Ang malaking kaibahan,
wala na pong ibang Diyos na pwede pong namatay. Pero nabuhay din maguli. Tangi ang Panginoon Sus po lamang. Kaya nasasabi ko nga pong bilang patotoo, inuulit-ulit ko po, nung tumanggap ako sa Panginoon Sus sa kamusmusan ng aking edad, 11 years old, naging malinaw po sa akin yung kaisipan. Kung itong sinasabing Jesus na ito na aking tagapagligtas, namatay, inilibing, katibayan po na namatay talaga siya. Bihira naman tayo makarinig ng yung buhay pa, nililibing na. Ang alam nating nililibing ay yung patay na. Tama po ba? Di ba sa balita, nito lang linggong ito, meron pong isang funeral home somewhere sa Manila. Aba, hinuli po pinasara. At ano po, kasi nakita po, may mga salita po mismo sa balita, tinambak na mga patay. Nakapila po dun sa para embalsamo. Wala si Pastor Migs doon. Kaya natambak po. Natambak. Nangyari po, bawal sa batas. Kasi yung sanitation, etc., etc. Kaya pinasara po yung punerarya na yon. Ay, nako. Ang kaibahan po ng ating Panginoon Jesus, namatay po siya, opo, para sa ating kasalanan. Pero nabuhay po siyang muli. On the third day after his death, he was buried. On the third day, he rose from the dead. And sa kanya pong pag-akyat sa langit, nangako po siya, babalik ako para sunduin ko kayo. Doon sa sino man na meron pong kaugnayan ng personal sa kanya, sabi niya, babalik ako, susunduin ko kayo. Kasi ang gusto ko, kung saan ako naroon, doon din kayo. Wow, kasarap na malaman. And then, mga kapatid, balik tayo sa verse 3 naman. Ito, tatlong bagay po ito ha. Ito, another set of 3. Encouraging din po ng mga hinahabi ng verse 3. We continually remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, di po ba sapat na katibayan, buhay, gising ang iglesia sa Thessalonica? And equally, kung ganun po ang pwedeng i-describe sa ating panahon, ang Marikina Christian Fellowship as a local church, buhay ba talaga ito? Gising ba talaga ito? May nangyayari ba talagang mabuti at maganda sa kanya? Yun ang ating malalaman pag-ambingin po natin ang church ng MCF at ang Thessalonian Church sa panahon ni Apostol Pablo. Una, verse 7. Ang sabi po ng verse 7 ng chapter 3, balik punta po tayo dun sa ating binasa kanina. Verse 7. Ang sabi po ng verse 7, ang sabi po niya, therefore, brothers, in all our distress and persecution, we were encouraged about you because of your faith. Ang ganda ng huling linya. Sabi niya, we were encouraged by the, because of your faith. Wow. However, hinango po natin dun sa dalawang salita na ang una nating matututuhan dito sa ating pinag-aaralan. Sabi po, therefore, brothers, in all our distress and persecution. Mga kapatid kong minamahal, ang una pong punto natin, ang iglesyang totoong buhay ay totoong buhay. Ang iglesia ay totoong buhay dahil alam niya ang sukatan ng kanyang ministry ay sacrifice. Pagsasakripisyo. Pagpapauna sa iba. Hindi isinusuong ang kanyang sarili, una muna siya bago ang iba.
may pagsasakripisyo. Yung pong sukatan ng ministry ng church. Kaya masasabing buhay. Dito po, meron sinabi sa Apostle Paul na sabi niya ay merong persecution at meron pong distress na kanyang naranasan. At alam naman po natin, baging sa ibang bahagi ng sulat niya, 1 Corinthians o 2 Corinthians, sinasabi niya ang kanyang mga naranasan. At inuulit-ulit natin dito sa likod ng pulpito ng Diyos. Yung pong sinasabi ng ating mga commentaries. Alam niyo si Apostol Pablo, parang kung sa literal na paghahayag, hindi po siya babagay na sabing gwapo, pogi. Hindi siya katulad ng mga taga-MCF na mga kalalakihan. Mga pogi po yan. Pogi. Presence of God inside. Yun. Yun po yung pogi. Parang walang reaksyon, ha? Sa aklat po na sinulat nitong Magamang Worsby, kinote po nila, okay ba yung Tagalog natin? Kinote nila, yung si Mamang John Henry Jowett. Ang sabi po ni John Henry Jowett, ministry that costs nothing accomplishes nothing. Ministry that costs nothing accomplishes nothing. May sakripisyo. Pero, hindi po natatapos doon. Mga pinakaibig, lubos-lubosan ko pong inihahayag sa inyo, batay sa salita ng Diyos at ganun din po sa pagkakatiwala ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Napatutunayan po. Opo, may sakripisyo. Pero sa dulo, benepisyo. Benepisyo. Ang totoong nakararanas ng sakripisyo bilang paglilingkod sa Kanyang Panginoon. Ibig sabihin, individual man o iglesia, gising buhay na iglesia, handang magsakripisyo dahil hindi niya pinupuhunan, pero tinitiyak may benepisyo. At dalawang larangan po yan, mga minamahal. Dito muna sa lupa, may benepisyo na. Much more, guaranteed by God and His Word, may benepisyo. Nagyabang sa atin sa langit. Hallelujah sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Ang Panginoong Hesus, siya na pong pinakamodelo natin dito. Nauna na po siya na makaranas ng totohanang sakripisyo. Mismo ho, sa pagsunod niya sa Ama, pagsusugo sa Kanya dito sa lupa, quote-unquote, sakripisyo na po yun. Hari siya doon sa langit. Sitting with the seat of authority, the right hand of God the Father. Enjoy niya ang lahat. Ano pang kanyang hihingin? Pero entusan po siya ng kanyang Ama. At naging masunuran siya sa kanyang Ama so that sa kabila ng alam na niya, bago pa lang po siya sumunod, alam na niya kung ano ang kanyang magiging misyon sa lupa. Kapatid ko sa Panginoon, sumunod pa rin po siya. Todong sakripisyo ang kanyang kinaharap. Hanggang doon sa ihatid siya doon sa bulubundukin ng Golgota at ipako po siya doon sa krus ng Kalbaryo. Sakripisyo. Yung po ang sukatan. At kung ang iglesia, katulad ng MCF, ay handang humarap sa mga pagsubok, sa mga sakripisyo, walang basta naka-appreciate sa kanya, sa kanyang ginagawa, ang mahalaga po, patuloy pa rin niyang ginagawa dahil kumbinsido ang MCF, ito ang pagkatawag sa kanya. That's why, buhay ang iglesia. Totoong buhay. Ikalaw po, verse 8. Ang sabi ng verse 8, dito sa ating pinag-aaralan, for now, we really live since you are standing firm in the Lord. Pansinin niyo po yung phrase, you are standing firm in the Lord. With that phrase, masasabi po natin, ang iglesia po ay matuturing na totoong buhay. Pakisikong mga katabi mo kalit kanan, buhay ka ba? Gising ka pa ba? Parang
Ano ba? Pinaghihili ka ba ng boses ni pastor? Gising, gising. Ang iglesia po ay totoong buhay kasi ang po nito na ang pribilehyo, the privilege ng ministry ay paglago. Paglago. Isipin po ang sabihin ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, sabi niya sa verse 8, "For now we really live." Kumbaga sinasabi niya, may kasiyahan na ang aming mga puso sa paglilingkod. Kasi yung aming ginawa sa inyo, pumasok kami sa inyo, pinahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, tinanggap niyo, nagbunga, nakapagsimula ng gawain sa Panginoon dito sa Thessalonica. Sabi niya, now we really live, since you are standing firm in the Lord. How? Kasarap po, mga kapatid. Kasarap. Growing deeper, growing closer, growing larger. Such wonderful privileges of ministry. Sa MCF po, mga kapatid, think about our ministry. Gaano tayo kalalim na kay Lord? Meron po ba tayong mga gawain matutukoy talagang tuwiran, hayagan? Dahil sa gawain ito, na buong gawain ito, dahil ginugusto ng MCF, bawat isang kaanib ng local church MCF, lalago, lalalim, tatatag sa kanyang personal na kaugnayan sa kanyang Diyos. Hanggang masaya niyang buong ngiti niyang paglilingkuran ng kanyang Panginoon through MCF. Gaano na tayo kalapit in growing to others? Ibig sabihin po, lumalago tayo, naabot po na ba naman natin yung iba? Napapalawak natin ang ating pananaw para makita po natin yung iba, lalo na nakapaligid sa atin. Ang layunin po natin, mga kapatid, halimbawa, noong nakaraang taon sa ating workers conference, mission conference ng MCF, ang isa pong napagkasunduan ng ating mga daughter churches in the year, meaning this year, meron pong isa na babuong church sa pamagitan ng effort ng bawat isa. Meron po tayong 8 mga grupo na under our umbrella sa iba-ibang mga lugar. At sa linggo nga po, may iwan ang taong bahay po natin sa linggo, ang Pastor Migs. Kasi po ang inyong mga lingkod, kami mag-asawang Flores, mag-asawang Bautista, pupunta po tayo sa church na pinapastoran ng Pastor Roger, ano nga apelido? Isidro. Ba't nakalimutan yung pastor? Pambira ka naman, kinakalimutan mo eh. Pastor Roger Isidro sa Santa Elena, Camarines Norte. I-ordain po natin siya bilang pastor nila. And of course, kasabay po nung anibersaryo ng church. Doon. Magsasalita po ang inyong lingkod doon. So with that, mga kapatid, goal ng bawat isa. Bago pa man po mangyari ito na pagkasunduan, meron po tayong mga churches under our umbrella, nagkakaroon na po ng kanilang daughter church kung tawagin. May mga outreaches na po, katulad halimbawa, ang church natin dito sa Nangka, pinanguna ang Pastor Lito San Jose. Meron po silang gawain doon sa Santa Ana, Silangan. Tapos po, meron pang isang church na kanilang sinisimulan. At iba't iba pa. Tayo po, sinisikap nating mapangalagaan, mapatuloy po ang gawain natin sa Tumana. Mula po roon, sa panahon na ibibigay sa atin ng Panginoon, meron pong church na maitayo tayo doon. At iba't iba pa po, mga kapatid. Bakit po? Eto, ang isang pribilehyo na bigay ng ministry, paglago. Paglago. At kapatid, bagay ng pinaka-nanay natin, tayo po dito sa Marikina, ang isang unang kapahayagan ng pag-grow deeply, pag-grow closely, pag-grow largely. Bilang katuparan po ng ninanais ng Panginoon sa atin. Ikatlo, verse 9. Ano po ang sabi ng verse 9? Ang wika po dito,
how can we thank God enough for you in return for all the joy we have in the presence of our God because of you? Ang key word natin dito, presence of God. Presence of God. Dahil po, ang pangatlong obserbasyon po natin dito, yung matatawag po na iglesia ay totoong buhay dahil inaayunan po niya ang layunin ng ministry is to glorify God. The presence of God is equal to the glory of God. Both Old and New Testament scriptures nagpapahayag po ng katotohanan yon. Yung presensya ng Diyos sa kalagitnaan ng iglesia. Mga minamahal, naging pangarap po, hindi lang ng inyong lingkod, kundi ng kabuuang pamunuan ng iglesia, ng MCF. Yung bang pag-akyat pa lang po ng isang tao na sasama sa atin sa pagsamba, pagkakita pa lang po sa altar ng Panginoon, may pagkamangha na po, may pangilabot na po, ika nga. Kumbaga, parang ramdam niya, kita niya, maging sa parampo ng buo ng altar ng kabanalan ng Diyos sa ating kalagitnaan. Buong ingat po natin pinag-aralan yung katotohanan na yun noong nakarang taon. Ang ating tema ay tungkol sa kabanalan, holiness. Holiness. Mga kapatid, wala naman po dito sa atin yung ginamit ng Panginoon Diyos upang mabuo po itong ating altar. Ito po ay kaloob sa Panginoon ng isang kapatiran natin doon sa bahagi ng Pateros. Pinagpala po sila ng Panginoon sa isang paraan ng paggawa, hanap buhay ng pamilya. At ang headquarters ng PCEC ay pinagpala rin po katulad sa atin ng mga puso ng pamilyang ito. Dumalaw po sila sa atin one day in answer to our prayer. And we've been crying to God na madama ng sino man ang presensya ng Diyos sa dakong ito. Nabili ang lugar na ito ng MCF, nauna pa po sa amin nung kami mapunta rito. Nananambahan na po sila dito muna sa ibaba. Rough pa po ang sahig. So, unti-unti. Hanggang inayos po dito sa taas. And then, isa pong, hindi ko maalala na kung alin nauna, yung po bang aircon na ating lugar o itong bubuo ng altar. Hindi ko na maalala ang aling una. Pero nag-iiyakan tayo kay Lord. Dahil po, kita natin, halimbawa itong ating mga pag-aircon. Nakikita ko sa ating mga senior, hirap sila. Naiinitan sila. So, kada makita ko, naiiyak tayo. Lord, sabi namin, pwede po bang regaluhan niya kami? Mapa-aircon na namin ang lugar. Ayun, nagpatuloy-tuloy. Uli po, hindi tayo nangingilak. Hindi tayo nangihingi. Kusang nagpapala ang kapatiran una and they share the request in prayer, and with all others, dumating ang biyaya ng Panginoon. Ang pag-acquire po natin ng harurot, equally, ganun din po. Until, ito po, ang altar. Kapatid ko sa Panginoon, lahat ng yan, ang pinagugatan ay yung maingat na pagkilala at paghahayag ng presensya ng Diyos sa ating buhay individually at sa ating kalagitnaan as a local church. And every ministry, the Lord and kanyang pinagkikitiwala sa atin, yun po ang pangunahin. Presence of God, glory of our God. At hanggang ngayon, pinagkakatiwalaan tayo ng ating Diyos. Hallelujah. Ang iglesia ay totoong buhay kasi ang kinito ang pribilehyo ng ministry, paglago
Tapos, sabi sa verse 9, ang iglesia ay totoong buhay kasi inaayunan nila ang layunin ng ministry is to glorify God. Now, Old Testament text, Isaiah 42 verse 8. Ang sinasabi po ni Lord John, daw tayo mga kapatid. Ang sinasabi po ni Lord John, sabi niya, I am the Lord. That is my name. I will not give my glory to another, nor my praise to graven images. Mataras ang dating ng salita ng Panginoon through the prophet Isaiah. Ang glory ni Lord, ang isang bagay na inilaan lamang po niya para sa kanyang sarili and to no one else. Hindi po makasarili ang Panginoon. But as far as being God and Him alone, Kanya po yun. Walang makaagaw sa kanyang pagiging Diyos. Siya ay Diyos. Kahit na mayroong ibang mga lahi, ibang sibilisasyon na kumikilala sa iba't ibang mga Diyos, ito po ay mga Diyos-Diyosan lamang. Tangi ang Diyos, ayon sa Isaiah 42 verse 8, ang totoong Diyos. Sabi niya, hindi ko ibabahagi kanino man ang aking glory. Kapatid, let me solemnly and truly tell you this. Kung ikaw at ako, meron ng personal na relasyon kay Kristo sa pagtanggap natin sa Kanya bilang ating Panginoon tagapagligtas, you carry that glory within you. You represent God and His holy presence in this world. Kaya, pahintulot po natin, maluwag, malaya na mahayag po magningning ang kaluwalhatian ng Diyos na yan. Just like in case of Moses. Pagbaba po niya doon sa bundok na kung saan 40 days, 40 nights magkaulayo sila ng kanyang Panginoon doon. Na reflect po sa kanya yung holy presence ng God. Liwanag na liwanag. Nasisilaw po. Pagbaba niya, hindi po siya matingnang tuwiran ng kanyang mga kababayan. Kailangan po niyang talakbungin ang kanyang ulo para po makita siya. Kapatid, hindi ikaw ang dapat makita sa iyo. Ang Diyos mo ang dapat makita sa iyo. Kapag gano'n, collectively, yan ang iglesia na totoong buhay. Verse 10. Ano naman po ang sabi ng verse 10? Sabi po dito, mga kapatid, night and day we pray most earnestly that we may see you again and supply what is lacking in your faith. Ang keyword, prayer. Prayer. At mula po roon, mapapatunayan po natin, as in the case of the church in Thessalonica, ang iglesia ay totoo o talagang buhay kapag tanggap po nito yung tools, yung mga kasangkapang gamit sa ministry. Cross-reference natin Acts 6:4 na sinasabi po. Dito, pipili tayo ng 7 na mga tatawagin nating diakono para patuloy na magsilbi ang church sa pamagitan sa pagdidistribute ng pagkain sa mga balo. At ang sabi ng verse 4, kami naman, ng mga apostol, magpapatuloy sa prayer and ministry of the word. Prayer and scripture. Prayer and scripture. Basically, yun po ang isa sa mga hindi nakakalimutang panawagan sa likod ng pulpito ng Diyos sa ating kapatiran, sa lahat sa atin. Kung meron pong ikangay, dapat na patuloy na sakbat natin, nasa atin, yakap natin, ginagawa natin, prayer and scripture. Doon pa lang po, pagkilala na ito ay mahalagang mga kasangkapang gamit, buhay ang iglesyang yan. And both actions are important. Hindi po pwedeng puro prayer, puro scripture. Hindi po. Pareho po sila mahalaga. Tingnan niyo po ang analysis
ng isang nag-observe. At inayunan po ito ng mga magamang Wesley. Kung nagsasabi po na yung may Bible study lang tayo at walang panalangin, meron daw pong liwanag pero walang alab, walang init. Kung may prayer lang tayo at walang pag-aaral ng Bible, may init, may alab, pero walang liwanag. Yun po, mga kapatid. Maging maingat ang church sa paggamit sa mga kasangkapang ito sa ating ministry. Walang anumang gawaing pasisimulan na hindi muna pinahihinog sa panalangin. And remember what we've learned at sinabi natin before. We, as preachers and as a church, as a whole, we are not to make the Bible relevant. Yung bang napapanood, yung may mensahe po pati sa kasalukuyang panahon. No. Hindi po natin layunin na gawing ang Biblia ay relevant. Why so? Because, gentlemen and ladies, buong conviction ang sinasabi natin, it is already relevant. Relevant na po siya. Napapanahon po siya. Anumang panahon niyan, anumang siglong dumaan, anumang pagpapatuloy ng sibilisasyon, anumang siglo ang dumaan pa, ang Biblia nanatiling relevant. So, ang papel po natin na sa local church, mapapatunahan po, buhay tayo sa local church, kung kumbinsido tayo sa katotohanan ito. We are not to make the Bible relevant because it is already relevant. Huwag babaguhin ang mensahe. Pwede pong magbago ang mga pamamaraan. But not the substance itself. Not the meat. Hindi po yung laman. Hindi po yung meat. Tama ba yung Tagalog ko? Laman. Yan. Second to the last observation natin. Paano ba natin malalaman talaga based on the church in Thessalonica, buhay ba ang church? Verse 12. Wika po sa verse 12, may the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you. Ang sentrong salita, love. Love. So, out of this, mga kapatid, makukumbisi tayo, ang iglesia ay talagang buhay kapag ang motibo ay na nagtutulak sa kanya, sa ministry, ay love. Pag-ibig. At pansinin po ninyo, meron pong parang, anong tawag natin dyan? Yung flow, yung daloy po ng paghahayagan, ng pag-ibigan. Tingnan po nyo, sabi niya, may the Lord make your love increase and overflow for each other. Galing po sa Diyos ang pag-ibig. Inilagay yan sa puso mo. Tapos sabi niya, mag-overflow yan sa iyong love sa iba. Sa iba. And then, ito pa. Yung sinabing, overflow for each other within the fellowship of believers, within the body of Christ. And for everyone else. Kumbaga po, aapaw yan para sa iba na. Yung bang dumating ang punto sa ating pagsasama-sama, kapatid ko sa Panginoon, mawawalan ng lugar o bahagi sa ating pagsasama-sama na solo ko ang pag-ibig. Sineshare ko yan. Mag-overflow yan. At lalabas po, dadaloy yan para sa iba. Makikita po ng iba. At ito pa, sabi pa niya patuloy. And for everyone else, just as ours does for you. God, the source of love. Sumapuso nila po sa Pablo. Pinahayag po ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Tinanggap nila.
Nasa kanila na ngayon ang pag-ibig ng Diyos. At bawat isa na kumilala kay Kristo sa church sa Thessalonica, nagayag po ng pag-ibigan. Tapos, umapaw, nadaloy na po sa iba. So, yun po ang ating obserbasyon. Ang iglesia ay totoong buhay kapag ang motibo, ang nagtutulak sa ministry, love. Bakit po ba tayo mahayo sa iba-ibang lugar? Bakit po ba yung ating anumang denomination, anumang kulay ng salapi natin, pinagkatiwala ng Diyos sa ating mga bulsa, binibigay po natin sa gawain ng Panginoon. Bakit po ba, hindi na tayo makahayo, hindi na tayo makalayo dahil sa iba-ibang mga kadahilanan. Pero kaya pa pong, kundi man kayang lumuhod pa, uupo sa isang tabi, magbubulay ng salita ng Diyos, mananalangin doon sa bawat pagkakataon na bibigay ni Lord, may share sa iba ang gospel, good news of salvation. Ginagawa pa rin po natin yan. Nawa po makita, pag-ibig ang nagtutulak. Pag-ibig. Hindi ka mapapalagay hanggat hindi naihayag yung love na yan. Hindi po yung bagay na iniimbak. Hinohoard ang love. Hindi po. Love is shared. Ibinabahagi po yan. At panghuli po, mga kapatid, sa ating obserbasyon mula sa mga talatang ating binubulay, sabi po niya, verse 13, May He strengthen your hearts so that you will be blameless and holy in the presence of our God and Father when our Lord Jesus comes with all His holy ones. Mula po sa talatang ito, makakita po natin, mga minamahal, ang iglesia po ay totoong buhay dahil pinangangalagaan nito ang pangalan ni Lord na nakakabit po sa Kanya. Halimbawa na lang, pinapanalangin po nung nagsisimulang yung lingkod dito sa MCF. Lord, using the initials of Marikina M, Christian C, Fellowship, using the initials of the name Marikina Christian Fellowship, ano po ang pwede niyong bigay sa amin na kaisipan upang may pamungkahi po natin ang katotohanan na siyang pagpapakilala sa MCF as a church. So, binigay po niya sa atin, Marikina, letter M, Marikina, marikit na. At alam po natin, kayong mga Tagalog, naniniwala ko, ayon po kayo, yung salitang marikit, mas malalim sa maganda. Kumbaga, superlative po ito. I pray to God, ang MCF, from the word Marikina, marikit na. Higit pa sa maganda. So, Ate Dada, happy birthday bukas. Hindi yan gift, yung pagiging maganda. Pero alam niyo po, totoo po ito sa puso ko po ito, totoo po ito. Ang bawat MCFer, maganda. Marikit. Marikit. Sino yung sumigaw ng amen? Napalakas Praise the Lord. Tapos fellowship. F, fellowship. Mga kapatid, konektado. Puso sa puso. Ang totoong salitang Ingles na ginamit po rito, yung pangalagaan nito ang pangalan ni Lord na nakakabit sa Kanya, karakter. Karakter. Ibig sabihin po, pag sinabing Christian, hindi po yan forma-forma lang. After all, hindi po nakukuha sa forma ang pagiging Christian. Hindi po. Kung ano o kung sino ka talaga kay Lord. At ang sabi po ng 2 Corinthians 5:17, sino mang na kay Kristo Jesus ay ano po? Bago nang nilalang. Dating mga bagay, nagsilipas na. Bagong mga bagay o kalagayan, ito na ang nangyayari. Big difference. Christ. Kaya may Christian.
Christ ang root word. And then, yun po yung fellowship nga po, konektado, puso sa puso. Ang sabi po ng Proverbs 4:23, watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life. Guard your hearts, ika. Ang batis ng buhay ang dumadaloy mula sa puso o kalooban. At yun po ang tinatawag nating character. So, sa huli po, mga kapatid, ang hamon para sa atin mula sa mensahe ng Diyos. Baging tatak po natin sa ating puso, individually as well as sa church. Magpapatunay na tayo totoong buhay at ilalagay tayo ng mga ito sa tamang puntirya ng paglilingkod sa Diyos. At tiyakan po, hindi ko po maagaw ang pwesto ninyo, ang posisyon niyo na bigay ng Diyos, kakabinigyan ng spiritual gift dahil meron po siyang puwang para sa iyo sa paglilingkod through the church. Hindi po trabaho ng isang tao lang. Ang ministry po, hindi monopolya ng isang tao lang. Body. One body, but many members. God bless you in the message of God. Your showcase an attraction for you, then others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve.